Tahimik na tahimik, inilunsad lang ng Japan ang isa sa pinakamakabago nitong teknolohiya. Ngunit, hindi ginagamit ang teknolohiyang yon sa Japan. Nasa Ukraine ito, at ginagawang ganap na walang bisa ang mga biglaang pag-ataking panghimpapawid ni Putin. Nakakabaliw ang ginawa ng Japan para sa Ukraine. Matinding pinsala sa Russia kahit walang putok ng bala. Hindi na kinailangang magpaputok ang Japan. Ang may hatid nito ay bunga ng alyansa nito sa Ukraine na hindi inaasahan ni Putin. Habang ang kalangitan sa Ukraine ay pinupuno ng mas maraming Russian Shahid-type drones kaysa dati, isang pakikipagsosyo ang nabuo sa pagitan ng isang malaking kumpanyang Hapones at isa sa maraming negosyo ng Ukraine na gumagawa ng drone. Itinatag 10 taon nang nakalipas, ang Terra Drone Corporation ay isa sa pinakamalaking tech company sa Japan. Sa 650 empleyado at nakalista sa Tokyo Stock Exchange, mabilis lumalago ang negosyo na inanunsyo ang pagpasok sa sektor ng depensa at nakakakuha ng 60% ng kita mula sa mga alyansa sa labas ng Japan. Diyan pumapasok ang Ukraine. Sa frontline na lungsod ng Kharkiv, may kumpanyang Amazing Drones. Malayo ang pagkakaiba nito sa Terra Drone Corporation sa paraan ng pagkakalika. Kung ang Terra ay isang negosyo na isinilang mula sa kagustuhang kumita, ang Amazing Drones ay nilikha mula sa apoy ng digmaan na hindi kailanman ginusto ng Ukraine na labanan. Pero lumago na ang Amazing Drones. Ang dating volunteer na inisyatiba 3 taon nang nakalipas ay naging kumpanyang bahagi ng Brave One Defense Cluster ng Ukraine para ikayatin ang mga tagagawa ng drone na mang-arap at likhain ang mga kinakailangang depensa ng bansa. Ngayon, direktang katuwang ng Amazing Drones ang Terra Drone Corporation at nakabuo sila ng teknolohiyang posibleng pumigil sa estratehiya ni Putin ng biglaang pambubomba mula sa himpapawid. Ang Terra ISA ay isang interceptor drone na lumulutas sa lahat ng problemang kinakaharap ng Ukraine sa mga Shahid-type na pangmalayong drone na pang-atake ng Russia. Nabuo ang Terra ISA mula sa pagpupulong ni na founder ng Amazing Drones na si Maxim Klimenko at founder ng Terra Drone na si Toru Tukashiga sa eksibisyon ng depensa noong 2025 at kilala ito sa husay sa anti-drone defense. Sa pinakamataas na bilis na 300 kilometro o mga 100 at 86 na milya bawat oras at may saklaw na hanggang 35 kilometro na bahagyang mahigit sa 20 milya ang interceptor drone na ito ay nagbibigay ng bilis at saklaw na kailangan para harapin ang paparati na Shahid drones ng Russia. Kaya nitong tapusin ang buong mission cycle mula surveillance, pagtukoy ng target, hanggang interception sa loob ng 15 minutong paglipad. Huwag baliwalain ang bilis na ito. Ang Terra ISA ay walang warhead na gaya ng inaasahan sa attack drone. Ngunit, bumabawi ito sa bilis na 100 kilometro kada oras o mga 62 milya bawat oras na mas mabilis kaysa sa karaniwang Shahid-type drone ng Russia. Hindi lang ito interceptor na naghihintay ng tamang posisyon para salubungin ang Shahid. Kayang habulin ng Terra ISA ang isang Shahid. Tinutugis ito sa isang hindi matatakasan na sayaw ng kamatayan ng mga drone sa himpapawid hanggang tamaan ito ang target at pabagsakin ng makinang Ruso pabalik sa lupa na may malakas na pagsabog. Hindi naman palaging kakailanganin ng mga habulan ng kamatayan na ito. Sa katunayan, maaaring maging bihira lang talagang mga ganitong pangyayari. Ayon sa United 24 Media, ang Terra ISA ay isang drone na mahirap matukoy. Dahil sa electric propulsion system, napakaunti ang ingay at halos walang heat signature. Kaya mahirap matukoy ng Shahid drone operator sa Russia. Kadalasan, ang palatandaan lang ng paparating na Terra ISA ay ang paglipad ng interceptor sa harap ng kamera ng Shahid drone. Madalas, maglilibot muna ang Terra ISA hahanap ng target at pasasabog nito bago pa malaman ng operator ang pagdating nito. At kayang gumana ng Terra ISA mag-isa kahit walang operator. Matalinong drone ito na kayang pasabugin ang mga Shahid ng Rusya nang hindi na kailangan ng matinding pagsasanay para sa drone o operator. Dito nagiging seryoso ang usapan. $2,000 lang gawin ang Terra ISA. Samahan niyo kami para malaman kung bakit ito mahalaga. Sa ngayon, nasa napakaagang yugto pa lang ng pag-unlad ang pagtutulong ang nakabuo sa drone na ito at susunod ang pagpapalawak. Nagpakita na ng konkretong aksyon ang Terra Drone. Naglaan na sila ng $10 milyong na puhunan para pundohan ng paggawa ng mga Terra A1 drone sa pamamagitan ng isa sa kanilang mga subsidiary. Mas maraming benepisyo ang kapital na ito para sa Ukraine kaysa sa pera. Ang interest rate sa Japan ay 2% lang. Samantalang sa Ukraine ay umaabot sa 20%. Mas murang puhunan ito kaysa sa makukuha ng Amazing Drone sa sarili nitong bansa. Kaya magagamit ito para gumawa ng mas maraming Terra ISA na lampas sa kayang harapin ng Rusya. Sa ngayon, mabagal ang produksyon.
Isang manggagawa lang ang nakakatapos ng 2 Tera A1 bawat araw. Hindi rin alam kung ilan ang manggagawa ng amazing drones sa kanilang pabrika. Pinapadali ng proseso, dumarami ang pondo, at malapit na, gagawin ng maramihan ng Tera A1. Maaring maging mahalagang kagamitan ng Ukraine sa pagdepensa sa himpapawid at mamamayan laban sa Shahid ng Russia. Kailangang palawakin ito kahit may putukan, at alam nito Kushiga na hindi tradisyonal na pabrika ang solusyon. Target ang mga pabrika, pero ayon sa tagapagtatag ng Terra Drone, marunong nang i-decentralize ng mga inhinyero ng Ukraine ang produksyon at mag-operate kahit may banta. Pinag-aaralan at kinukonsidera rin namin ang ganitong paraan. Makikita natin na ang pahayag na yan ay hindi isang ugnayang isang panig lang ang nakikinabang. Mga bagong interceptor drone ang natanggap ng Ukraine, habang ang Japan ay nagkakaroon ng mahalagang kaalaman at karanasang subok na sa labanan sa magulong mundo. Isinasalang-alang na ng Terra Drone ang pagsisimula ng paggawa ng mga drone ng Ukraine sa Japan. Doon, pwedeng gamitin ng Japan ang mga ito o ipadala sa Ukraine laban sa puwersa ni Putin. Kasing halaga ito ng Tera A1 mismo dahil binubuo ng Ukraine ang relasyon nito sa malaking kumpanyang Hapones na nagpapalawak ng ugnayan sa Japan. Nakita natin ang mga palatandaan nito. Laging sumusuporta ang Japan sa Ukraine laban sa Russia, karamihan ay makataong tulong. Noong Pebrero, naglaan ng Japan ng $3.8 milyong para sa pagkukumpuni ng nasirang po kultural ng Ukraine dahil sa digmaan. Isa pang isang punto. $3 bilyong ang ipinangako sa Ukraine sa ilalim ng Japanese Peace in Ukraine Project noong ika-1 ng Abril. Noong Pebrero, inanunsyo ng UN na kapag tibay ang United Nations Industrial Development Organization ng seri ng mga kasunduang grant kasamang 47 kumpanyang Hapones para subukan ang kanilang mga modelo ng negosyo at teknolohiya sa Ukraine. Palatandaan ito ng lumalalim na ugnayan ng dalawang makapangyarihang bansa. Halimbawa lang ang alyansa ni na Amazing Drones at Terra Drone. Marami pang iba. Noong Marso, nagsimulang maghanda ang mga pamahalaan ng Ukraina at Hapon ng pakikipagtulungang pampamahalaan para mapadali ang paglilipat ng kagamitang pangdepensa at teknolohiya. Layunin nitong hikayatin ang dalawang bansa sa mas maraming pinagsamang produksyon para sa mga projektong lokalisasyon na nakatuon sa sandata. Pinag-aaralan ng Hapon ang pagbili ng attack drone mula Ukraina bilang posibleng mahalagang bahagi ng opensibong arsenal nito sakaling magkaroon ng tensyon sa Indo-Pasipiko. Para sa Ukraina, ang mga ganitong pakikipagpartner ay nagsisiguro ng regular na pagpasok ng mga sandata at pera na pareho nitong magagamit para ipagtanggol ang sarili laban sa Rusya. Ang Ukraina ay nagiging malaking manlalaro sa pandaigdigang geopolitical na konteksto at wala sana sa mga ito ang nangyayari kung hindi nagdesisyon si Putin ng padalos-dalos mahigit 4 na taon nang nakalipas na simula ng malawakang pananakop sa isang bansang inakala niyang babagsak agad sa loob ng ilang araw. Nangindigan ang Ukraina. Ginagawa na nila ito ng mahigit 4 na taon. Nakakatawang isipin na ang nagawa lang ni Putin sa Ukraina ay gawing mas matatagang bansa at palakasin ang ugnayan nito sa mga kaalyado. Isang bagay na hindi mangyayari kung nanatili na lang siya roon. Balikan natin ito mamaya. Bago natin gawin yon, at bago natin talakayin kung bakit magiging mahalaga ang Terra A1 para sa Ukraina mismo, isang mabilis na paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung nakikinabang ka sa mga kalamang nasa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod pa. Ngayon, bakit malaking biyaya ang Terra A1 para sa Ukraina? Nasa mga taktika ng Russia sa himpapawid ang sagot. Simula na makuha ng Russia ang teknolohiya ng Shahid, ginagamit na nito ang estratehiyang ubusan ng yaman laban sa Ukraina. Sa madaling salita, nagpapakawala ito ng mga grupo ng drone sa Ukraina na patuloy na dumarami. Lahat ay may layuning sunugin ang infrastruktura, mga lungsod at mga tao ng Ukraina hanggang sa matupok. Nakakatakot ang mga bilang, ngunit sa wakas ay nasa punto na ang Ukraina kung saan kaya na nitong tapatan ng Russia sa bawat suntok sa larangan ng malayuang labanan. Noong Marso, nagpalipad ang Russia ng 6,462 drone laban sa Ukraina. Unang beses mula simula ng digmaan, nalampasan ng Ukraina ang buwanang bilang ng Russia sa pagpapakawala ng 7,300 at 47 malalayong drone. Bagong karanasan ito para sa Ukraina. Karaniwan na sa Russia ang pagpapakawala ng libu-libong drone kada buwan na nagdudulot ng problemang pang-ekonomiya. Sa matagal na panahon, ang panlaban sa mga malalayong drone na umaatake ay ang paggamit ng mga makabagong air defense system tulad ng mga Patriot unit na natanggap ng Ukraina mula sa US at iba pang mga kaalyadong bansa sa kanluran. Ang Patriot ay isang napakahalagang sistema para sa Ukraina. Mahalaga ito pagdating sa pagharang ng mga ballistic missile ng Russia. Bilang panlaban sa mga drone,
Halos walang silbi ang Patriot dahil sobrang mahal gamitin ito laban sa mga drone, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan nito. Ibinunyag ng konseho sa ugnayang panlabas ng isang Shahid-type drone ay nagkakahalaga ng $35,000 para sa Russia. Ang advanced na Patriot Missile Interceptor ay nagkakahalaga ng $4 na milyong para sa Ukraine. Hindi mo kailangan maging eksperto para sabihing hindi angkop ang Patriot laban sa drone ng Russia. Kung iyon lang ang sistema ng Ukraine noong Marso, kailangan sana nilang gumastos ng mahigit $25.8 bilyong para sa 100% interception rate. Nakakatawa nga ang ganong gastos. Pero kahit mas murang air defense systems tulad ng Coyote, ay libo-libong dolyar pa rin kada putok ayon sa Council. Bukod sa pinselang dulot ng Russian drones, malaking hamon sa Ukraine ang humanap ng abot-kayang air defense solution. Dito, maaring maging pinakamahalagang sandata ang Terra-A1 na napasama sa arsenal ng Ukraine. Sinabi namin sa inyo kanino na ang isang Terra-A1 ay nagkakahalaga ng $2,000. Kung 100% ang interception rate sa Russian swarms noong Marso, aabot ito sa mahigit $12.9 milyong. Hindi ito maliit na halaga ng pera, pero mas mababa pa rin ito kumpara sa paggamit ng mga sistemang tulad ng Patriot. May gastos din ang Rusya. Kung $1,000 ang isang Shahid drone, ang 6,462 ay lagpas. $226 na milyon panalo ang Ukraine. Sa mga sandatang tulad ng Terra-A1, hindi na kailangang magkukumahog ang Ukraine na maghanap ng sapat na pondo para sa air defense network nito. At sa halip, ay alam na nito na bawat airstrike ng Russia ay mas magastos para kay Putin kaysa sa gagastusin ng Ukraine para mapigilan ito. Nagbibigay ang teknolohiya tulad ng Terra-A1 sa Ukraine at Japan ng pagkakataon na ipakita na may mas maganda at mas murang alternatibo sila kaysa sa Patriots na pwedeng gamitin, tulad ng ginagawa ng US sa Iran. Pwede ring gumamit ang US ng ganon. Hindi epektibo ang ginagawa nila sa Iran ngayon. Noong Marso 20, iniulat ng United 24 Media ang sinabi ng mga Ukrainian drone specialist na ipinadala sa gitnang silangan para tumulong laban sa mga Shahid drone ng Iran. Nasaksihan ng mga instruktor kung paano gumamit ang US ng hanggang 8 Patriot Interceptor missile para pabagsakin ang isang banta mula sa himpapawid. Sa ibang pagkakataon, gumamit ang US ng SM-6 missile na nagkakahalaga ng humigit kumulang $6 na milyong bawat isa para pabagsakin ang mga Shahid drone na nagkakahalaga lang ng $70,000. Sinabi namin sa inyo kanina na hindi magiging sustainable para sa Ukraine ang ganitong klase ng paraan. Ganon din para sa US, kahit na napakalaki ng kanilang military budget. Maaring makatulong sa Japan at Ukraine ang kanilang pangtutulungan para mas mapatatag ang ugnayan nila sa US. Balikan natin ang interceptor drones. Alam ng mga sumusubaybay sa Ukraine air defense nitong mga buwan na hindi na bago ang interceptor drones. Matagal nang ginagamit ng Ukraine ang ganitong mga klase ng drone at napatunayan nilang napaka-epektibo ng mga ito. Iniulat ng Pravda na epektibo ang interceptor drones para sa Ukraine ayon sa artikulo noong Marso 3 na ibunyag na napabagsak nila ang 70% ng mga Shahid-type drone ng Moscow sa Kyiv noong Pebrero. Sa buong Ukraine, ang mga interceptor ang responsable sa pagpabagsak ng 30% ng mga attack drone ng Russia. Binigyang diin ni Oleksandr Siersky, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, ang malaking epekto ng mga drone at sinabi na kahit may masamang panahon at kakulangan sa strike capabilities, hindi bumaba ang performance ng maliit na air defense noong Pebrero. Noong nakarang buwan, nagsagawa ang mga interceptor drone namin ng 6,000 at 300 sorties at sumira ng higit 1,500 Russian UAV ng iba't ibang uri. Tandaan, ang teknolohiyang ito ay medyo bago pa lamang, ngunit mabilis itong tinanggap ng Ukraine. Ayon sa National Security and Defense Council ng Ukraine, noong 2026 ay 8 beses na mas mataas ang produksyon ng interceptor drone sa Ukraine kaysa noong 2025. Mahigit 20 kumpanyang Ukrainian ang aktibo rito at ang mga drone ng Ukraine ay may mission success rate na lampas. 60%. Base sa datos ni Siersky, mukhang hindi ganon. Maliban na lang kung ang tinutukoy ng konseho ay kabuang deployment ng interceptor at hindi ang direktang paghahambing sa nagamit na interceptor at mga nawasak na Shahid. Ano man ang kaso, malinaw na ang interceptor drones ay isang pangunahing teknolohiya na talagang pinagtutuunan ng pansin ng Ukraine para lalo pang paunarin. Ang nakikikita natin ngayon sa kalangitan ng Ukraine ay unang yugto pa lang ng teknolohiyang iyon. Terra-A1 ang susunod na ebolusyon. Mabilis, autonomous, mura, at nilikha kasama ang isang kumpanyang Hapones, nagdadala ng mas maraming oportunidad sa Ukraine.
At sa lalong madaling panahon, magiging bahagi ito ng isang multi-layered na panangga sa himpapawid na nagtatanggol laban sa mga drone na Shahid type sa malapitang distansya, habang ang ibang mga sistema ay humaharap sa mga missile ng Russia. May mas malawak itong implikasyon na nabanggit na natin kanina sa video. Ang nakikita natin sa bagong pakikipag-alyansang ito ay isa pang halimbawa kung paano nakuha ni Putin ang eksaktong kabaliktaran ng gusto niyang mangyari nang inilunsad niya ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Inasahan na mawawala ang Ukraine sa mapa dahil sa operasyong yon. Pero matapos ang 4 na taon ng labanan, mas malakas ang Ukraine sa usaping heopolitika kaysa sa anumang panahon noon dahil sa digmaan ni Putin. Ang lakas at pakikipag-alyansa ng Ukraine at Hapon ay isa lamang halimbawa. Pareho nilang nakikitang kapaki-pakinabang ang ugnayang pangdepensa na di mangyayari kung hindi dahil sa pananakop ni Putin na nagtulak sa Ukraine na maging nangunggunang innovator sa mundo sa larangan ng mga drone. Nakikita rin natin ang ganitong relasyon sa Ukraine at mga kaalyado nito sa mundo. Sa gitnang silangan, pumirma ang Ukraine ng mga kasunduang pangdepensa na tatagal ng 1 dekada sa ilang bansa sa Gulpo para labanan ang mga Iranian Shahid drone na pinagbabatayan ng mga drone na ipinapaputok ng Russia sa Ukraine. Ang pagsali ng Ukraine sa European Union ay inaasahang mangyayari sa 2027 at lalo nitong patitibayin ang ugnayan nito sa bloking matagal ng matatag na taga-suporta ng depensa ng Ukraine. Dahil sa mga drone ng Ukraine, naging posible ang maraming bagay. Dati, hindi iniisip ng Saudi Arabia, Qatar at Japan na makipag-partner sa Ukraine sa depensa dahil hindi nila ito kailangan noon. Idineklara ni Pangulong Volodymyr Zelensky na handa ang Ukraine noong Pebrero na ibahagi sa Japan ang teknolohiya ng marine drone at interceptor, kaya maaring bunga nito ang Terra A1. Lahat ng bansang ito ay may modernong teknolohiyang militar, sariling gawa o bigay ng kaalyado tulad ng US. Ngayon, mahalaga ang Ukraine sa kanilang mga plano. Sa kakaibang paraan, si Putin ang dahilan nito. Ang kanyang digmaan ang nagpalakas sa posisyon ng Ukraine sa larangang heopolitikal. Nangyari ang paglakas na yon nung pinakamahina ang pandaigdigang impluwensya ng Russia sa ilalim ni Putin. Noong 2026 nakita ni Putin kung paano nawala sa eksena si dating diktador ng Venezuela, Nicolas Maduro. Isa ng kakampiang nawala. Ang kaguluhan sa Iran ay nadulot ng pagkawala ng isa pang kakampi ng Russia kay Ali Khamenei. Bagamat kailangan pa nating hintayin kung magtatagumpay ang Operation Epic Fury sa pagpapalit ng rehimen na magpapahina sa impluwensya ng Russia sa Gulpo, sa panahon na pinakamalakas ang posisyon ng Ukraine sa rehiyong iyon. Hindi na rin pinagkakatiwalaan ang Russia pagdating sa mga armas nito dahil nauubos na ang mga kagamitan nila sa Ukraine at araw-araw ay napapatunayan na hindi ganon kaganda ang mga armas nila gaya ng ipinagmamalaki nila noon. Marami sa dati nitong mga mamimili ang lumilipat na sa ibang mga supplier. Ayon sa Moscow Times, noong Marso 9, bumaba ng 64% ang export ng armas ng Russia sa huling 5 taon. Hindi lang dahil kailangan ng Russia ng mas maraming armas. Bumibili na rin ng mas kaunti ang mga customer tulad ng India at China. Habang nangyayari ito, ang mga bansang kasapi ng European Union na maaring maging kasapi rin ng Ukraine sa lalong madaling panahon ay nagbebenta ng 4 na beses na mas maraming armas kaysa Russia. Kaya ang terror eyes ng Japan ay magiging napakalaking tulong para sa Ukraine sa direktang paraan. Ang isang bagong uri ng interceptor drone ay lubhang kailangan para sa isang bansang lalong umaasa sa mga matitipid na sandatang ito upang labanan ang mga malalayang pag-atake ng Russia. Dapat ikabahala ni Putin ang mas malawak na implikasyon nito. Dahil sa kasunduang ito, mas lumapit ang Japan at Ukraine sa depensa. Ganon din sa Ukraine at iba pang bansa. Wala nang magawa si Putin kundi panoorin ang pagbagsak ng impluwensya ng Russia at paglakas ng Ukraine. Bawat Shahid na nasasabat ay paalala ng katotohanan yon sa Kremlin. Bawat lumilipad na terror ISA ay paalala kay Putin na kakampi ng Ukraine ang Japan. Baka hindi ganang mapagtuunan ni Putin ng pansin ng mga bagong interceptor drone ng Ukraine at Japan gaya ng dapat. Nahihirapan na ang makinarya ng digmaan ng Russia dahil winawasak ito ng Ukraine sa pinagmulan. Tila tinutuhog ng Ukraine ang frontline ng Russia na parang kutsilyo sa mantikilya. At ang interceptor drone ay bahagi lang ng mas malaking kabuuang larawan na hahantong sa kapahamakan ng Russia. Panurin ninyo ang aming video kung gusto ninyong matuto pa. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin nakasubscribe kayo sa The Military Show para makita pang iba naming coverage tungkol sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat sa panunood.